Magandang araw at magandang buhay, lalo-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito ay meron kayong dapat malaman na balita. Attention sa lahat ng ating mga minamahal na senior citizens. Social Pension September 3, 2025 payout schedule. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang main objectives po ng ating vlog ngayon ay una, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano po ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang payout venue? Pang-apat ay ano po ang mga requirements na dapat niyong malaman patungkol po sa pag-payout at dagdag pa na mga kaalaman na dapat niyong malaman patungkol po sa balitang ito. Kung gusto mo ang ganitong content, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, ang benepisyo ng ating mga senior citizens at iba pang bagay na dapat malaman ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po ako nagbibigay po ng mga balita at update patungkol po sa lahat ng mga balita patungkol po sa related sa mga senior citizens. Ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel para maging manatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Ay i-bell notification mo na. At sa punto ito, hindi na natin pa sasayangin ng oras na ating mapag-usapan at malaman natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang una po sa ating listahan ay ang probinsya ng Southern Leyte sa munisipalidad ng Anahawan. Sa September 3, 2025, meron po magganap na payout sa Barangay Anahawan, 1:00 ng hapon at pupunta po kayo sa municipal gymnasium dahil doon po magaganap ang inyong pong payout. Ang kasunod sa ating listahan ay ang probinsya ng Zamboanga del Sur sa munisipalidad ng Dimataling. Okay, sa alas 8 ng umaga sa barangay Salawagan na may 161 pensioners. Alas 8 ng umaga pa rin ang barangay Grap na may 98 pensioners. 1:00 naman ng hapon ang barangay Tipange na may 47 pensioners. Ang payout venue po ay magaganap sa Salawagan. Sa alas 8 sa barangay San Roque na may 58 pensioners. Sa 1:00 ng hapon sa barangay Lalab na may 65 pensioners at sa Lalab po magaganap ang inyong payout. Sa alas 8 ng umaga sa Bayuno na may 74 pensioners. Sa 1:00 ng hapon sa barangay Baha na may 43 pensioners. Sa Baluno ang payout po na magaganap. Sa Barangay Buhay, alas 8 ng umaga. Sa Binjay po ang Watamin Binuay na may 226 pensioners. Alas 1 ng hapon ang Barangay Magahis na may 26 pensioners. Alas 8 ng umaga ang Barangay Josefina na may 53 pensioners. Sa Binuay or Binjay ang inyong pong payout venue. Sa Barangay Libertad na may 162, alas 8 po ang inyong payout. Sa Barangay Upper Ludiong na may 43 pensioners, alas 8 po ng umaga. At ang ating huli, sa 1:00 ng hapon ang Barangay Mercedes na may 31 pensioners at ang inyong pong payout venue ay magaganap po sa Libertad. Sa gymnasium ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, meron po magaganap na payout at ito po ang mga lugar na magpipayout. Ngayon naman, sa alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa Barangay Bagong Upon na may 65 pensioners. Sa alas 11 hanggang alas 2 ng hapon sa Upper Laperia na may 71 pensioners. Sa alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, ang Barangay Sinaging na may 113 pensioners. Sa Barangay Kauswagan na alas 11 hanggang 2 ng hapon na may 47 pensioners. Sa Barangay Eastern
Bubuangan na may 106 pensioners. Sa barangay Bambong Diut na may 50 pensioners. Sa alas 8 hanggang alas 11:30 ang barangay Wakat na may 57 pensioners. Sa 11:30 hanggang alas 2 ng hapon sa Lower Sambulawan na may 47 pensioners. Sa 8 hanggang alas 11:30 ang inyong pong payout venue, payout ay maganap sa Barangay Dipalusan na may 49 pensioners. Barangay San Antonio, Rosario, alas 11:30 hanggang alas 2 ng hapon na may 76 pensioners. Sa alas 8 hanggang alas 11:30 ng umaga sa Barangay Switch na 29 ang pensioners. Barangay San Fernando, alas 11:30 hanggang alas 2 ng hapon na may 68 pensioners. Alas 8 hanggang alas 11:30 ng umaga ang Barangay Mugsisay na may 75 pensioners. Sa alas 11 hanggang alas 2 ng hapon ang Barangay Malating na may 84 pensioners. Alas 8 hanggang alas 12 ng umaga ang Barangay Esperanza na may 197 pensioners. At alas 11 hanggang alas 2 ng hapon ang Barangay Mabini na may 29 pensioners. At alas 8 hanggang alas 2 ng hapon ang poblasyon na may 268 pensioners. Ang kasunod dyan ay ang Barangay Ulimpog, General Santos City sa September 3, 2025. Meron po magaganap na payout. Magsimula po siya alas 8 ng umaga po. Ang kasunod dyan ay ang Negros Occidental sa September 3, 2025 alas 8 hanggang 12 na tanghali. Sa may Barangay DSB Covered Court po ang payout venue. Sa Barangay Atipuluan, may magaganap po na payout sa alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Sa September 3, 2025, sa Barangay Atipuluan Covered Court po. Ang sunod naman ay ang Barangay 13 Dapa, Surigao del Norte. At ito po ang kumpletong detalye sa kanilang balita. Alauna po ng hapon ng kanilang payout time at doon po kayo sa Teatro Nanda pa ang inyo pong pagboto. Pagpila po para sa pagkuha ng pensyon. Sa Jangas po, meron po magaganap na payout sa September 3, 2025 alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Jangas East Elementary Gymnasium. Sa Oton Municipal Fishport, meron po maghanap na payout sa September 3, 2025. Sa Barangay Dad South, sa September 3, 2025, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, ang inyo pong payout na magaganap ito sa Barangay Jangas South Gym. Sa Barangay Lamak, alas 8 ng umaga sa Bulak Barangay Hall. Sa Barangay Matalaw, alas 8 ng umaga sa Bulak Barangay Hall. Sa Barangay Bulak, alas 8 ng umaga sa Bulak Barangay Hall. Sa Barangay Duldul, alas 11 ng umaga sa Duldul Barangay Hall. Sa Barangay Manlapay, alas 11 ng umaga sa Duldul Barangay Hall. At yun. Sa lungsod po ng Donsol, sa September 3, 2025, meron po magaganap na payout po sa social pension. Sa Barangay Dulao Senior Citizens, sa September 3, 2025, alas 11 hanggang alas 12:30 ng hapon, meron po magaganap na paglalakad sa Barangay Dulao Auditorium. So, yun po ang balita. Ngayon naman, idadako tayo sa City of Lipa dahil ang payout venue po ay magaganap sa Pangulingin East Barangay Gym September 3, 2025 Wednesday alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa bayan ng Bungabong sa lawigan ng Oriental Mindoro, may meron pong magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens at ito po ang kumpletong detalye. Sa Barangay Batangan, Barangay Morente, Barangay Usap or Lisap, Barangay Hagan, Barangay Mapang, Barangay Pormon, ang oras po lang yung is alas 8 alas 10. Sa Bukal, Carmondo, Siangangi, Tawas at Ugbot, alas 10 hanggang 12 na tanghali.
At sa Minya de Oro at Masagusi, 1:03 po ng hapon. Sa Barangay Poblacion South, sa September 3, 2025 po ang inyong payout mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At yun po ang kompletong detalye sa balita na magaganap bukas September 3, 2025 sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Payout. At lahat po ng ito ay may katotohanan, yung sinasabi ko ngayon lang. Lahat po ito ay may katotohanan dahil bukas po ang official na payout ng ating mga minamahal na pensioners. Sasabi ko na kanina ang mga lugar kung saan magpe-pension. At yun po, sa mga natatanong sir bakit wala ang aming lugar, so pwede you can check and ask your stock. Alamin po ang kanyang status sa buhay. At sa punong ito, ibibigay ko na ang mga requirements na dapat nyong malaman. Senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala,
maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, dahil uso na po or laga na po sa atin ng MPAX, ang dapat mong gawin ng ating mga senior citizens ay magsuot po ng face mask, madala po ng alcohol, at magdala po ng assistant, at sumunod po sa tuntunin ng payout sa inyo pong lugar. Huwag po pumunta kung hindi niyo po schedule dahil hindi po kayo makikater niyan. At pakiready po at pakicomplete ng inyong mga requirements nang sa gayon hindi na po kayo ulit-ulit na mag-process. At ako po ito, si Ruel Mendoza Tanyo. Nagpapasalamat ng lubos sa lahat po ng mga sumusuporta at nanonood ng aking mga vlogs. At sa susunod po na mga vlog ko ay ipapaalam ko kung ano yung mga update sa mga payout ninyo. Salamat po sa walang sawang pagpanood ng aking mga vlogs. At hanggang sa muli, dito lang naman po ako. Bye-bye!